Wag na wag yung tatanggalin ang kandado ng kwarto niya. Kahit anong iyak, kahit anong pakiusap ang marinig niyo mula sa loob. Wag na wag yung bubuksan yan. Hayop ba ang tingin niyo sa nanay ko? Bakit niyo siya ginaganito? Kaya nga ako umuwi rito para alagaan siya tapos pagdating ko nakagapo siya na parang aso? Siya ang may gustong magpakadena, Alma. Siya mismo ang nakiusap sa amin na gawin ito sa kanya. Sinong matinong tao may gustong igapos sa sarili niya? May sakit siya! Ang kailangan niyo, doktor, hindi kadena! Hindi doktor ang kailangan niya, Alma. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naniniwala ba kayo na ang lukso ng dugo ay hindi lang para sa pagmamahal, kundi para rin sa gutom? Anong gagawin nyo kung ang magulang na matagal nyong kinamuhian at pilit yung pinatawad ay may itinatago palang lihim na kayang pumatay sa inyo? Hahayaan nyo ba siyang magdusa? O ililigtas nyo siya kahit buhay nyo pa ang kapalit? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, isulat nyo sa comment section kung hanggang saan ang kaya nyong isakripisyo para sa pamilya. Pakinggan nyo po ang kwento hanggang dulo. Dahil ang akala kong simpleng reunion na mag-ina, mauuwi pala sa isang madugong bangungot. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alma, 30 years old. Isa po akong sales manager sa Manila. Lumaki po akong may malalim na tampo sa nanay ko. Bata pa lang ako, iniwan niya na kami para mag-asawa ng iba sa abroad. Namuhay ako na mag-isa. Naipangako ko sa sarili ko na hindi ko na siya kailangan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana o baka sadyang mapilit lang talaga ang asawa ko. Kinumbinsi ako ni Tristan na umuwi sa probinsya dahil malubha na raw ang lagay ng nanay. Pumayag ako, hindi dahil mahal ko siya, kundi para lang matapos na ang lahat at matahimik na kami. Pero laking gulat ko ng pagdating namin sa baryo, hindi yakap ang sumalubong sa amin, kundi takot. Hindi ko inasahan ang madadatnan ko. Hindi na siya ang kilala kong ina. Okay ka lang ba dyan, mahal? Mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Kanina ka patahimik paglampas natin sa boundary. Paano ako kikibo? Parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko habang papalapit tayo. Tristan, pwede bang bumalik na lang tayo? Parang mali talaga to eh. Alma, nandito na tayo. Konting kembot na lang. Nasa baryo na tayo. Sayang naman yung biyahe natin kung aatras pa tayo ngayon. Isipin mo na lang, ginagawa natin to para sa ikatatahimik ng kalooban mo. Ikatatahimik? Tristan, walang katahimikan sa lugar na to para sa akin. Alam mo naman yung kwento, di ba? Alam mo kung paano niya kami iniwan ni tatay. Tapos ngayon, kung kailan masaya na ako, saka siya magpaparamdam? Sa kanya ako guguluhin? Naiintindihan kita. Valid yung nararamdaman mo. Pero nanay mo pa rin siya, Alma. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Baka ito na yung huling pagkakataon para magkausap kayo. Para mailabas mo lahat ng sama ng loob mo. Ayaw kitang mamuhay na may what ifs. Alam niyo po, Miss Amy, habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng kotse, hindi ko maiwasang hindi mag-time travel sa utak ko. Bumalik ako sa panahong puro saya lang ang nararamdaman ko. Sa panahong ako pa lang si Alma, ang batang puno ng pangarap. Dati, buhay na buhay ang baryong to. Naalala ko pa si tatay noon, wala siyang pagod sa pagbubukid. Araw-araw, pag uwi niya galing sa sakahan, may dala siyang barya. Ihuhulog namin yun sa alkansyang kawayan na ginawa niya para sa akin. Ang sabi niya, para daw yun sa pag-aaral ko sa Maynila. Gusto niyang makapagtapos ako ng kolehiyo para hindi ako matulad sa kanila ni nanay na dito lang sa bukid tumanda. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nila noon. Isang masayang pamilya, isang tahanan na akala ko hindi mabubuwag. Pero salita lang pala ang lahat. Dahil ilang taon lang ang lumipas, yung masayang pamilya na yon gumuho.
Ang nanay na inaasahan ko mag-aaruga sa akin, siya pa ang unang umalis. Sumama sa iba. Kinalimutan kami ni tatay. Naalala ko pa yung gabing yon. Umuulan, basang-basa ako sa labas ng bahay kakahintay sa kanya. Pero hindi na siya bumalik. Buti na lang, nandyan si Tita Mercy. Si Tita Mercy ang naging sandalan ko nung panahong pakiramdam ko mag-isa na lang ako sa mundo. Siya yung naging iyakan ko nang iwan kami ni nanay. At siya rin ang dumamay sa akin hanggang sa huling sandali ng buhay ni tatay. Kaya siguro ganun na lang ang takot ko nung makita ko ang baryo namin ngayon. Dati ang ingay dito. Marami naglalaro sa kalsada. Marami nagkikwentuhan sa tapat ng tindahan. Rinig mo ang tawanan ng mga kapitbahay. Pero nung mga sandaling yon, para kami pumasok sa isang ghost town. Walang bata, walang nagtatawanan. Ang dating lugar na puno ng masasayang alaala ay parang libingan na ng mga sekreto. Iba talagang hangin sa probinsya, no? Presko, tahimik, ang layo sa ingay at usok ng Maynila. Dito parang bumabagal ang oras. Makakapagpahinga ka talaga. Presko ba ang tawag mo dito, Tristan? Bakit? Ang lagkit sa balat. Iba yung bigat ng hangin. Parang iba sa pakiramdam. Hindi naman ganito dito dati. Masyado ka lang sanay sa aircon, mahal. Mainit talaga paghapon. Hindi init ang tinutukoy ko. Yung pakiramdam. Parang may hindi tama sa lugar. Ramdam mo ba? Alma, pagod lang yan. Masyado ka nang nag-overthink. Tingnan mo nga ang peaceful, walang gulo. Yun nga sobrang tahimik. Dati nung bata pa ako, hindi mauubusan ng ingay ang kalyang to. Hapon pa lang, puno na to ng mga naglalarong bata. Yung tindahan dyan sa kanto, dati tambak dyan ng mga nagiinuman at nagkukwentuhan. Baka nasa loob lang sila ng bahay. Siesta time. Tristan, tingnan mo. Walang tao. Ni walang hayop sa paligid. Para tayong pumasok sa isang ghost town. Oo nga no. Teka, bakit nga kaya saradong lahat ng bintana ng mga bahay? 4:00 pa lang ng hapon na. Hindi ko alam. Dati ganitong oras puno ng tao dito sa plaza. Subukan nating magtanong. Nauuhaw na rin ako Puntahan natin yung tindahan dun sa kanto. Bukas pa yata. Huwag na, Tristan. Diretso na tayo. May tubig naman tayo dito sa bag. Saglit lang to. Magtatanong lang din ako kung tama ba tong dinadaanan natin papunta kina Tita Mercy mo. Baka mamaya naliligaw na pala tayo. Tao po, magandang hapon po. Pabili po sana ng tubig. Tristan, pumasok ka na dito. Wala nga nasagot sa'yo dyan. May tao sa loob, Alma. Nakita ko gumalaw yung kortina. Manang, magtatanong lang po sana. Nakita ko rin yon, Miss Amy. May anino sa likod ng pintana. Pero imbes na buksan nila ang tindahan para pagbentahan kami, narinig ko ang sunod-sunod na pagkakasa ng kandado. Para bang sinasabi nilang mas gugustuhin pa nilang malugi kaysa kausapin kami. At hindi lang yun sa tindahan. Nang tumingin ako sa paligid, sa mga katabing bahay, may mga matang nakasilip, mga matang punong-puno ng takot. At ang masakit, kilala ko ang iba sa kanila. Mga dating kalaro ko, mga dating kaibigan ng tatay ko. Takang-taka ako noon, napapatanong ako sa sarili ko. Bakit sila nagtatago? Bakit parang diring-diri sila sa amin? O baka naman, takot sila. Ewan, hindi ko rin maintindihan ang nangyayari ng mga sandaling yon. Ang weird ng mga tao dito. Parang nakakita ng multo nung lumabas ako. Ganito ba talaga dito sa inyo? Hindi. Dati naman mababait sila. Kilala nila si tatay. Ewan ko, baka hindi lang nila tayo namukhaan. Matagal na rin kasi akong nawala. Hindi yun sa hindi namukhaan, Alma. Iba yung tingin nila Nakita mo ba yung matanda dun sa may poso? Nung dumaan tayo, bigla niyang hinila yung bata papasok ng gate. Parang inilalayo sa atin. Tristan, please. Huwag mo nalang pansinin. Baka paranoid lang tayo pareho dahil sa pagod sa biyahe. Dumiretso na tayo kina nanay para matapos na to. Sa bagay, baka nga pagod lang. Pero Alma, may papangako mo ba sa akin na magiging mahinahon ka kapag kaharap natin ang nanay mo? Kahit anong madat na natin doon. Hindi ako mangangako.
Nandito lang ako dahil gusto mo. Kung mag-expect na yayakapin ko siya pagkakita ko sa kanya. Ang galit, Tristan, hindi yan parang switch na pwede mong patayin basta-basta. Ang totoo niyan, Miss Amy, hindi lang galit ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, kundi pati kaba. Sobrang kaba. Habang papalapit kami ng papalapit sa dulo ng barangay kung saan nakatayo ang lumang bahay ng pamilya namin, palala ng palala ang pakiramdam ko. Sumisikip ang dibdib ko. May biglang gumalaw sa tiyan ko, ang likod. Kaya lalong dumagundong ang dibdib ko. Dapat nakinig ako. Dapat naniwala ako sa instinct ko. Pero dahil gusto kong patunayan kay Tristan na kaya kong maging mabuting anak sa nanay kong nag-abandona sa akin, nagpatuloy kami. Family-oriented po ang asawa ko si Tristan. Isa siya sa mga taong may patinding paniniwalang dapat ang pamilya palagi magkasama at magkakasundo. Kaya naman ganun na lang ang kagustuhan niyang pag-ayusin kami ng nanay ko. Naintindihan ko naman ang punto niya, kaya nga pumayag ako sa gusto niya eh. Hanggang sa marating namin ang gate. Nandito na tayo. Eto na yun. Ang laki pala ng bahay ninyo. Pero, bakit parang... Parang abandonado. Oo. Tingnan mo yung mga damo sa bakuran, ang tataas na. At yung mga bintana, bakit lahat nakasarado? Akala ko ba may mga kasama siya dito? Si Tita Mercy. Nandyan sila. Nakita ko yung tricycle nila sa garahe. Teka, Alma. Ano yung nakasabit sa gate? Saan? Ayun oh. Naka-display sa may itaas ng rehas. Bawang ba yan? At saka, buntot ng pagi? Teka, bakit may nakasabit na ganyan? May asin pa. Tristan, hindi yan basta display lang. Dito sa probinsya, alam ng lahat ang ibig sabihin yan. Pangontra yan. Pangontra saan? Sa masasamang elemento. Pero bakit sila maglalagay niyan dito sa sarili naming gate? Alma, tinatakot mo naman ako eh. Tristan, kinakabahan ako. Tara na. Uwi na tayo, please. Ngayon na. Ayun na si Tita Mercy mo. Bakit hindi siya nakangiti? Lumabas si Tita Mercy, ang kapatid ng nanay ko. Dati, siya ang pinakamasayahin sa pamilya. Kaya naman takang-taka ako noon kung bakit wala man lang akong mabakas na ngiti sa mukha niya. Bagsak ang kanyang balikat, magulo ang buhok, nangangapal ang eye bags. At nang tumingin siya sa amin, hindi sa mukha ko dumapong tingin niya, kundi sa tiyan ko. Akala ko hindi na kayo darating. Good afternoon po, Tita. Pasensya na po. Medyo naligaw lang kami ng konti. Ako po si Tristan, asawa ni Alma. Bakit ngayon lang kayo? Malapit ang lumubog ang araw. Tita, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura ng bahay? At bakit ganun ang mga tao sa labas? Huwag ka ng maraming tanong, Alma. Pumasok na kayo. Gayon din. Tita, may problema po ba? Kung hindi po kami welcome, pwede naman po kami mag-hotel na lang sa bayan. Hindi. Dito kayo tutuloy. Kailangan kayo ng nanay mo, Alma. Hinihintay ka na niya. Kanina pa siya. Balisa. Balisa? Bakit? Lumalaba ang sakit niya? Basta, pumasok na kayo bago pa dumilim ng tuluyan. Hindi ligtas dito sa labas kapag gumagabi na. Hinila ako ni Tita Mercy papasok. Ang higpit ang hawak niya sa braso ko, Miss Amy. Masakit, parang takot na takot siyang makawala ko. Pagpasok namin sa loob ng bahay, akala ko magiging maayos na. Akala ko makakahinga na kami ng maluwag. Pero mas malala pa lang sasalubong sa amin sa loob. Ibang amoy ng buong bahay. Amoy malansa, amoy ng matandang lupa, at may halong amoy ng bulaklak ng patay. Hindi ko maipaliwanag. Pero ang mas nagpatindig ng balahibo ko ay yung tunog na narinig namin mula sa kwarto sa dulo ng hallway. Dinala kami ni Tita Mercy sa kwartong yon. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang higpit ng hawak ni Tristan sa kamay ko. Alam kong kinakabahan din siya. Pagdating namin sa tapat ng pinto, nakita ko ang 3 kandado. Malalaking kandado na pang-gate.
bago ko buksan to, gusto kong ihanda nyo ang sarili nyo. Hindi na siya katulad ng dati. Buksan niyo na lang po, tita. Nanay ko yan. Ano bang akala niyo? Matatakot ako sa sarili kong ina? Pero nung bumukas ang pinto, nanlumo ako. Hindi ko nakita ang nanay na iniwan ako noon. Ang nakita ko ay isang taong tinatrato na parang hayop. Nakasiksik siya sa sulok, payat na payat. Ang buhok, sabog-sabog at ang dumi-dumi. At ang pinakamasakit sa lahat, may kadena sa liig at paa niya na nakatali sa poste ng kama. Diyos ko! Tita Mercy, ano to? Bakit nakakadena si nanay? Para sa kaligtasan niya yan, Alma. At para sa kaligtasan namin. Kaligtasan? Ginagawa niyong hayop ang nanay ko! Dapat nasa ospital siya, hindi dito! Tatanggalin ko to! Wag, Alma! Wag kang lalapit! Mahal, sandali. Kuminahon ka muna. Pakinggan muna natin si Tita Mercy. Bitawan mo ko, Tristan! Hindi mo ba nakikita? Pinapahirapan nila ang nanay ko! Tita Mercy, sinasabi ko sa inyo, idedemanda ko kayo! Illegal detention to! Alma. Tumigil ang mundo ko nung marinig ko ang boses niya. Kahit paos, kahit mahina, boses pa rin yun ng nanay ko. Dahan-dahan ako lumapit kahit pilit akong pinipigilan ni Tristan. Nay? Ako to si Alma. Nandito na ako. Umalis ka. Umalis ka dito. Hindi kita iiwan, Nay. Uuwi tayo sa Maynila. Ipagagamot kita. Hindi ka dapat nandito. Ospital. Hindi ospital ang kailangan ko. Pero, Nay... Bigla siyang suminghot, Miss Amy. Hindi yung singhot ng may sipon, kundi singhot ng isang gutom na hayop na nakakaamoy ng pagkain. Tumingin siya sa akin, hindi sa mukha ko, kundi direkta sa tiyan ko. Ang bango. Anong mabango, Nay? Amoy masarap. Amoy sariwang dugo. Tita Mercy, ano bang sinasabi niya? Baka gutom lang siya. May dala kaming pagkain. Buntis ka! Buntis ka, Alma! Buntis ka! Paano mo po nalaman? Wala pa naman kami pinagsasabihan tungkol dito. Naririnig ko ang tibok ng puso niya. Dug, 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 dug. Ang sarap pakinggan. Parang tinatawag ako. Nay, magpahinga na po muna kayo. Babalik na lang kami bukas. Tara na, Alma. Labas na tayo. Huwag niyo siyang ilayo! Akin yan! Apo ko yan! Gusto ko siyang hawakan. Pahawak ako sa tiyan mo, Alma! Pahawak! Labas! Ilabas mo na siya, Tristan! Sinusumpong na naman siya! Tara na, Alma. Bilis! Tristan, ano nangyayari sa kanya? Bakit ganun siya makatingin sa tiyan ko? Bakit parang gusto niya akong kainin? Sinabi ko naman sa inyo, hindi na siyang nanay na kilala mo. Tita, anong klaseng sakit yan? Bakit alam niyang buntis si Alma? Hindi sakit yan, Tristan. Gutom yan. Doon ko naramdaman ang tunay na takot, Miss Amy. Hindi takot para sa sarili ko, kundi takot para sa anak na ipinagbubuntis ko noon. Hindi ko lubos na iintindihan noon ang nangyayari, pero isa lang ang alam ko. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang tumakbo palayo. Pero si Tristan, iba ang nasa isip niya. Hindi tayo aalis, Alma. Ano? Narinig mo ba siya? Nakita mo ba kung paano siya magwala? Tristan, delikado ang anak natin dito. Nanay mo pa rin yon. May sakit siya. Kung iiwan natin siya dito kay Tita Mercy, mamamatay siya sa gutom o sa hirap. Kailangan natin siyang tulungan, Alma.
Sa tingin ko, nagkakamali lang ng inaakala ang Tita Mercy mo sa tunay na kalagayan ng nanay mo. Dapat na ipatingin natin siya sa doktor. Tristan, please! Umuwi na tayo! Bukas, pagpapahinga lang tayo ngayong gabi. Bukas, pupunta tayo sa doktor para ipatingin ang nanay mo. Pero hindi natin siya iiwan ng ganito. Kung alam ko lang sana, Miss Ami. Kung alam ko lang na ang pagpapalipas namin ng gabi sa bahay na yon ang magiging dahilan para malagay sa panganib ang lahat. Sana kinaladkad ko na si Tristan paalis. Dahil nung gabing yon, napatunayan ko hindi kadena ang makakapigil sa gutom niya. Ang hapunan namin nung gabing yon, ang pinakatahimik na hapunan sa buong buhay ko. Walang nagsasalita. Rinig mo lang ang pagtama ng kutsara sa plato. Si Tita Mercy, hindi makatingin sa amin. Si Tristan, pilit na kumakain kahit halatang walang gana. Ako, nakatulala lang sa kawalan. Paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko yung sinabi ni nanay tungkol sa naaamoy niya sa tiyan ko. Hindi ko na natiis. Binasag ko ang katahimikan. Tita Mercy, kailangan nating dalhin si nanay sa mental hospital sa bayan. Sa tingin ko po may sakit siya sa isip. Alma, sinabi ko na sa'yo, hindi doktor ang makakatulong sa kanya. So anong plano nyo? Ikadena siya habang buhay? Pakainin ng tira-tira? Tita, sa tingin ko may demensya si nanay. Kaya siya nagkakaganyan. Kaya kung ano-ano ang naaamoy niya. Hindi sakit sa utak ang paglabas sa gabi, Alma. Hindi sakit sa utak ang pagkala sa kadena kahit gaano pa kahigpit ang pagkakalagay namin. Teka lang po, Tita. Anong ibig niyong sabihin lumalabas? Nakapadlock yung pinto? Hindi namin alam kung paano niya nagagawa. Basta isang umaga, gigising na lang kami na bukas na ang pinto. Wala siya sa kama. At pagbalik niya bago sumikat ang araw, duguan na ang bibig niya. Puro ng putik ang paa at busog na busog siya. Tita, pwede ba? Tigilan niyo ako sa mga kwentong barbero na yan. Ano to? Pelikula tungkol sa kababalaghan? 2024 na. Baka naman pinapabayaan niyo lang siyang makatakas. Tapos kung saan-saan siya kumakain ng basura o kung ano mga napupulot niya sa daan. Basura? Sana nga'y basura lang ang kinakain niya, Alma. Kasi kung basura lang, hindi magagalit sa atin ang buong baryo. Ano pong kinakain niya? Tanungin niyo ang mga kapitbahay. Tanungin niyo kung bakit walang aso o kahit anong hayop sa kalsada. Alma, ang nanay mo. Aswang na ang nanay mo. Ano? Ayoko na! Aalis na kami bukas! Tristan, ayusin mo na mga gamit natin! Alma, sandali. Sabi ko ayusin mo na mga gamit natin! Hindi ko ipapahamak ang anak ko sa bahay na to! Kung ayaw nilang ipagamot si nanay, bahala sila! Pero hindi ako titira kasama ng isang baliw! Iniwan ko sila sa lamesa, Miss Ami. Hindi ko kinaya. Pumasok ako sa kwarto namin ni Tristan at nagkulong. Galit ako. Galit ako kay Tita Mercy dahil sa mga pinagsasabi niya. Galit ako kay nanay dahil sa kalagayan niya. At galit ako sa sarili ko dahil may parte sa akin na natatakot na baka totoo ang sinasabi nila. Maya-maya, pumasok si Tristan. Akala ko kakampihan niya ako. Akala ko sasabihin niyang, "Oo, Alma, tama ka. Delikado dito." Pero mali ako. Alma, hindi tayo aalis bukas. Tristan, bingi ka ba? Narinig mo ba yung mga pinagsasabi ng tita ko? Aswang daw ang nanay ko! Duguan ang bibig! Kinakain ng mga aso! Gusto mo bang antayin na pati ang anak natin pag-interesan niya? Kaya nga tayo nandito, di ba? Para tulungan siya. Alma, superstitious lang sila, Tita Mercy. Probinsya to. Malamang hindi nila naiintindihan ang mental illness. Baka depression lang yan na lumala o kaya trauma dahil sa tagal niya sa abroad. Yun ang explanation doon. Yung pagsingot niya, yung pagkakasabi niya na naaamoy niya ang anak natin sa loob ng tiyan ko, mental illness pa rin ba yun? Coincidence lang yun. O baka narinig niyang buntis ka sa mga chismis. Alma naman, huwag kang magpalamon sa takot. Asawa kita, pero minsan napakatagis ang puso mo eh.
Nanay mo yun eh. Kahit anong gawin niya o nagawa niya noon, nanay mo pa rin siya. Matagal na akong walang nanay, Tristan. Ikaw lang ang nagpupumilit na meron. Bukas, magtanong-tanong tayo sa mga kapitbahay. Tanungin natin sila. Pag sinabi nilang delikado talaga, sige aalis tayo. Pero hanggat wala tayong naririnig na matinong rason, dito tayo. Hindi ko na siya sinagot, Miss Amy. Tumalikod na lang ako at nagtalukbong ng kumot. Pero hindi ako nakatulog. Buong gabi nakikinig ako. Nakikinig sa kalansing ng kadena sa kabilang kwarto. At sa isip ko, nagdadasal ako na sana mali si Tita Mercy. Sana baliw lang talaga si nanay. Kinabukasan, maaga kami lumabas para magtanong-tanong. Paglabas ko ng veranda, may nakita akong kapitbahay na nakamasid. Dati, magiliw ang mga kapitbahay namin. Walang tigil ang kamustahan, pero ngayon, para silang ninenervyos. Panay ang lingon sa paligid na parang takot na takot. Nagmadali akong bumaba para may makausap, pero wala akong nalapitan. Nagmamadali silang magsipasok sa mga bahay nila. Alma! Oh, Tia, kayo pala. Ay, alam mo bang namiss kitang bata ka? Buti at pumayag kang umuwi dito sa atin. Si Tristan kasi mapilit. Gusto niyang ayusin yung sa amin ni nanay. Kaya mo na bang tanggapin na ibang nilalang na ang nanay mo? Tita Mercy, may sakit lang po si nanay sa utak. Hindi sakit sa utak ang pumatay ng kambing, Alma. Ano? May nakakita. 2 linggo nang nakakaraan. Madaling araw, nakita niyang may nakayuko sa alaga nilang kambing sa likod ng bahay. Nung inilawan niya ang nanay Elena mo. Imposible. Baka namalikmata lang sila. Nakakadena si nanay. Nakita nila, Alma. Puno ng dugo ang mukha ng nanay mo. At nung nakita siya, tumakbo siya. Ang bilis niyang tumakbo. Parang hindi tao. Kinabukasan, nakita nila yung kambing, laslas ang tiyan, walang labang loob. At hindi lang yon, yung aso ng ibang kapitbahay, yung mga manok, sunod-sunod silang nawawala. Alma, takot na takot ang mga tao dito. Takot lahat sa nanay mo. Tita Mercy, tama na. Tinatakot mo lang ako. Buntis ka. Hindi ka ba nagtataka kung bakit alam ng nanay mo yon? Alam mo ba, nung sandaling dumating kayo rito kahapon, pagdaan ko sa pinto niya, narinig ko ang nanay mo. Sumisigaw. Sabi niya, may parating na masarap. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, Miss Amy. Hindi naman kailangan magsinungaling ni Tita Mercy. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin, nasa loob ako ng hawla ng aswang at kasama kong asawa ko at ang anak ko. Miss Amy, may mga gabing gusto mo na lang kalimutan. Pero may mga gabing pilit kang binabangungot kahit gising ka na. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit patay ang ilaw? Ganon ang naramdaman ko nung gabing yun. Matapos ang usapan namin ni Tita Mercy ng umaga tungkol sa mga pinapatay na hayop, hindi na ako mapakali. Bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin sa labas, napapabalik ko sagad ako. Pinilit kong maging normal sa harap ni Tristan. Since hindi niya ako pinakikinggan, pinilit kong kumain ng hapunan kahit wala talaga akong gana. Pagsapit ng gabi, pumasok kami sa kwarto. Ito ang dating kwarto ko nung bata pa ako. Dati, safe place ko to. Dito ako nagtatago kapag umiiyak ako. Pero nang mga sandaling yon, parang naging kulungan yon para sa akin. Si Tristan pagod na pagod sa biyahe. Galing siya sa bayan para bumili ng ilang mga kailangan namin at sa stress, nakahiga na. Pero ako, nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Nakatingin sa pinto. Sinisigurado kung nailak ko ba yun ng maayos.
Mahal, hindi ka pa ba matutulog? Anong oras na? Hindi ako makatulog, Tristan. Iniisip ko pa rin yung mga sinabi ni Tita Mercy. Alma, napag-usapan na natin to, di ba? Stress lang yan. Tsaka syempre, probinsya to. Natural na may mga kwentong aswang. Parte yan ng kultura nila eh. Defense mechanism lang yan para sa mga bagay na hindi nila ma-explain ng siyensya. Tristan, kilala ko si Tita Mercy. Hindi siya yung tipo ng tao na maniniwala sa pamahiin ng walang basihan. May nakakita sa mga ginawa ni nanay. Mahal, madilim nun. Baka ibang tao yung nakita nila. O baka naman sugatan lang talaga ang nanay mo, kaya may dugo. Isipin mo, nakakadena siya, di ba? Nakita natin, 3 padlock. Paano siya makakalabas para pumatay ng kambing? Napaka-imposible. Yun na nga eh. Yun ang nakakatakot. Paano nangyari? Alma, look at me. Pagod ka lang. Hormones yan ang pagbubuntis, okay? You are firstly protective sa baby natin at normal yan. Pero wag tayong magpapadala sa takot. At dito ako, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ng baby natin. Promise yan. Promise mo yan ha? Kasi Tristan, masama talaga ang kutob ko. Bukas, kakausapin natin ulit si Tita Mercy. Pipilitin nating ipatingin si nanay sa espesyalista sa bayan. Kapag wala pa rin nangyari, sige, uuwi na tayo. Payag na ako. Talaga? Uuwi na tayo? Oo, kung yan ang makakapagpapanatag sa'yo. Pero sa ngayon, please, matulog ka na. Kailangan ni baby ng pahinga. Naniwala ako sa kanya, Miss Aming. Naniwala ako na ligtas ako sa yakap ng asawa ko. Naniwala ako na ang mga padlock sa kwarto ni nanay ay sapat na para pigilan siya. Humiga ako sa tabi ni Tristan. Niyakap niya ako mula sa likod. Ang init ng katawan niya, nakakapakalma. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Ang ingay ng kuliglig parang naging oyayi. 2:00 ng madaling araw nang finally, dinalaw ako ng antok. Pero saglit lang yon kasi nagising ako, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa lamig. Sa una, akala ko nananaginip lang ako. Sa panaginip ko, nasa ospital daw ako, nagpapa-ultrasound. Pero imbes na jelly ang nilalagay sa tiyan ko, parang laway. Nagising ang diwa ko nang maramdaman kong totoo yung nararamdaman kong parang basang-basa sa bandang tiyan ko. Akala ko si Tristan, akala ko nilalambing niya ako, pero hindi tumigil. At habang tumatagal, nag-ibang pakiramdam. Hindi malambot na labi ang dumadapos sa balat ko. Magaspang, sobrang gaspang. Parang dila ng pusa, pero mas malaki, mas malapad, at mainit. Sobrang init na parang nalalapnos ang balat ko. Daan-daan kuminulat ang mga mata ko. Madilim sa kwarto, pero may konting liwanag mula sa poste sa labas na tumatagos sa bintana. Nakita ko ang likod ni Tristan. Tulog na tulog siya sa tabi ko. Nanlamig ang buong katawan ko, Miss Ami. Kung nasa tabi ko si Tristan, sino ang nasa ibabaw ko? Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko. At doon ko nakita ang imahe ng hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. May anino sa paanan ko. Naka-crouch, nakasubsob ang mukha sa tiyan ko. Ang buhok niya, mahaba at sabog-sabog. Ang damit niya punit-punit. Ang nanay ko, inangat niya ang ulo niya nang naramdaman niyang gising na ako. Ang gigising na. Nay? Ang bango ng apo ko. Nay? Anong ginagawa niyo? Umalis kayo dyan! Tikim lang. Patikim lang kay Lola. Gutom na ang Lola. Hinawakan niyang tiyan ko. Ang kuko niya, bumaon sa balat ko. Masakit. Parang tinuturok ako ng karayom. Doon ako natauhan. Hindi to panaginip. Kakainin niyang anak ko. Tristan! Gising! Ha? Anong? Alma? Si nanay! Alisin mo siya! Kinakain niya ako! Tristan, tulong! Nay! Nakita ni Tristan ang nanay ko na nakadagan sa akin. Agad siyang kumilos. Hinawakan niya sa balikat si nanay para hilahin palayo. Pero Miss Ami, ang lakas niya. Ang isang 50 anyos na babae na payat at sakitin, hindi maalis ng asawa ko na isang malaking lalaki. Para siya nakadikit sa akin.
Nay, bitaw! Ano ba? Bitawan niyo si Alma! Tristan! Masakit! Yung kuko niya bumabaon! Bitaw sabi! Ah! Ginamit na ni Tristan na buong puwersa niya. Sinipa niya si nanay sa tagiliran. Doon lang bumitaw ang nanay. Tumilapon siya sa sahig. Pero imbis na dumaing sa sakit, tumawa siya. Ang damot! Ang damot niyo! Gusto ko lang naman tikman. Anong nangyayari sa'yo, Nay? Tristan! Yung pinto! Nakalag yung pinto! Paano siya nakapasok? Oo nga, nilako yun kanina. Tumingin kami sa pinto ng kwarto namin. Nakalak pa rin ang doorknob. Nakasara ang trangka. Tumingin kami ulit kay nanay. Nasa sahig siya. Gumagapag na parang gagamba. Unti-unti siyang lumalapit ulit sa kama. Bubuksan! Kakainin! Bubuksan! Iinom! Huwag kang lalapit. Masasaktan kita, Nay. Sinasabi ko sa'yo. Tristan! Alma! Buksan niyo to! Tita Mercy! Pumasok si Tita Mercy. May dalang makapal na kumot at lubid. Hindi siya mukhang nagulat. Mukha siyang handa. Elena! Tama na! Gutom ako, Mercy! Gutom na ako! Tulungan mo ako! Hawakan mo pa niya! Kailangan natin siyang ibalik sa kwarto! Tita, anong klaseng sakit to? Bakit ang lakas niya? Mamaya na tayo mag-usap! Tulungan mo ako bago pa siya makawala ulit talian mo! Alma! Okay na ang ako ko! Wala nang nagawa si Tristan kundi tumulong. Binuhat nila si nanay na parang isang baboy na kakatayin. Nagpupumiglas ito, sumisigaw, at nanlilisik ang mga mata sa akin habang inilalabas nila ng pinto. Nung nawala na sila, naiiwan ako sa katahimikan. Pero hindi tahimik ang utak ko. Rinig na rinig ko pa rin ang tawa niya. Dali-dali akong tumakbo sa banyo. Binuksan ko ang gripo, kumuha ako ng sabon. Kinuskus ko ang tiyan ko, paulit-ulit. Gusto kong matanggal ang amoy niya. Gusto kong matanggal ang lagkit ng lawan niya. Namumula na ang balat ko sa kakakuskus, Miss Amy. Pero naaamoy ko pa rin. Yung lansa, yung amoy ng bulok ng karne. Pakiramdam ko, pumasok na sa pores ng balat ko yung laway niya. Alma, Ayaw matanggal ang amoy! Tristan, tulungan mo ako! tama na. Tama na, mahal. Malinis ka na. Tama na, nasasaktan ka na. Tristan! Yung nanay ko! Gusto niyang kainin ang anak natin! Naniniwala ako sa mga sinabi ni Tita Mercy! Totoo lahat ng yon! Oo, naniniwala na rin ako. Sorry. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Sorry kung pinilit kitang bumalik dito. Kasalanan ko to eh. Paano siya nakapasok, Tristan? Paano? Nakalakang pinto, nakakadena siya! Hindi ko alam. Paghatid namin sa kanya sa kwarto, chinek ko ang mga lock ng kadena. Ano? Nakasara. Walang sira. Walang gasgas. Nakalak pa rin ang kadena sa kama. Paano siya nakawala doon? Hindi tao ang kalaban natin. Aalis tayo. Bukas sa bukas din. Pagkasikat ng araw, aalis na tayo dito. Hindi na kami natulog ulit nung gabing yon. Binantayan ako ni Tristan habang nakaupo sa tapat ng pinto. Hawak ang isang baseball bat na nakita niya sa cabinet. Pagkasikat ng araw, agad kami nag-impake. Wala nang ligo-ligo, wala nang almusal. Gusto lang namin makaalis. Paglabas namin sa sala, nandun si Tita Mercy. Nakaupo, tulala. May hawak na tasa ng kape. Aalis na kayo? Tita, muntik nang mapahamak ang asawa ko kagabi. Pati na rin ang anak ko. Bakit hindi niyo agad sinabi sa amin bago pa lang kami bumalik dito na delikado pa lang magiging lagay nila? Sa tingin niyo ba gusto ko to? Kaya nga pinauwi ko kayo kasi hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Kung sasabihin ko ba sa inyo agad, aalis ba kayo ng Maynila para puntahan siya ng ganyan ang kalagayan? Ano ba tong nangyari na to, tita? Bakit humantong sa ganito? Isang sumpa ang nagpabago sa kanya. Sumpa?
Tita, tama ng kwentong bayan. Papatayin ng nanay si Alma. Kaya nga kailangan niyo siyang tulugan. Kayo lang ang pag-asa niya, Alma. Ikaw ang nag-iisa niyang anak. Hindi magagawang labanan ng inay mong demonyong nasa loob ng katawan niya kung wala na siyang dahilan para gawin yon. Kaya kita pinauwi rito. Dahil kahit papaano, alam kong kapag nakita ka niya, baka sakaling magkaroon siya ng bagong pag-asa. Tita, naririnig niyo bang sarili niyo? Aalis na kami! At hindi na kami babalik dito! Hinila ko si Tristan. Lumabas kami ng bahay. Sumakay kami sa kotse. Nanginginig ang kamay ni Tristan habang sinususi ang makina. Shit! Ngayon pa to nagloko. Tristan, paandarin mo na! Ano bang nangyayari? Ayaw umandar eh. Kagabi lang okay to ah. Diyos ko! Sandali, susubukan ko ulit. Ayaw umandar ng sasakyan, Miss Amy. Bagong service ang SUV namin, full tank, walang sira. Pero ayaw. Para bang may pumipigil sa amin. Napatingin ako sa bintana ng kwarto ni nanay sa ikalawang palapag. Nandun siya, nakasilip sa rehas, nakangiti, kumuway siya sa akin. Hindi tayo makakaalis, Tristan! Hindi niya tayo papaalisin! Buisit! Tristan, may kailangan tayong puntahan. Ano? Mekaniko? Wait, tatawag ako ng tow truck. Hindi mekaniko ang kailangan natin. Hindi tayo matutulungan ng mekaniko. Si Tata Goryo, yung albularyo. Alma, akala ko ba ayaw mo sa mga ganon? Wala na tayong choice. Kailangan nating malaman kung ano ang kalaban natin bago tayo maubos lahat dito. Sa sandaling yon, tanggap ko na ang katotohanan na ang logic at science na pinangahawakan ko sa Maynila ay walang magagawa sa sitwasyon namin ng mga sandaling yon. Kailangan kong lumaban sa paraang alam nila. Kailangan kong harapin ang sumpa. Miss Amy, alam niyo ba yung pakiramdam na parang pinaglalaroan kayo ng tadhana? Yung tipong akala mo na sa impyerno at di ka makakaalis? Ganon ang naramdaman ko nung ayaw umandar ng sasakyan namin. Ang makina ng sasakyan, patay. Ang signal ng cellphone, patay. Wala nang ibang makakatulong sa amin. No choice. Sinunod naman ang direksyon na ibinigay ng isang matandang nakasalubong namin. Sa paanan daw ng bundok nakatira si Tata Goryo. Isang kilalang albularyo sa lugar namin nung bata pa ako. Siya lang ang makakatulong sa amin. Habang naglalakad kami sa gubat, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang init ng araw, tumatagos sa mga dahon. Pero ang pawis ko, malamig. Alma, sigurado ka ba dito? Kanina pa tayo lakad ng lakad. Wala naman tayo nakikitang bahay eh. Puro puno lang. Baka naliligaw na tayo. Sabi nung matanda, sundan lang natin ang trail na to, Tristan. Wala tayong ibang pupuntahan. Gusto mo bang bumalik sa bahay na walang dalang solusyon? Gusto mo bang antayin na lang nating makawala ulit si nanay? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang inaalala ko, ikaw. Buntis ka, Alma. Hindi maganda sa'yo ang stress at pagod. Tingnan mo, namumutla ka na. Mas hindi maganda sa baby natin kung mananatili tayo sa bahay na yun na walang proteksyon. Tristan, naramdaman ko siya kagabi. Naramdaman ko yung dila niya. Yung init niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisigurong ligtas tayo. Kahit umuwi tayo sa Maynila ngayon, pakiramdam ko, gagawa pa rin siya ng paraan para sundan tayo doon. Pero albularyo, Alma? Seryoso ba tayo? Galing tayo sa Maynila. Edukado tayong tao. Maniniwala ba talaga tayo sa tawas at orasyon? Talaga bang matutulungan tayo ng ganon? Baka naman para yung kailangan natin. Edukado rin naman ako, Tristan. Pero yung naranasan natin kagabi, nung nakita ko naglalaway ang nanay ko sa sarili niyang apo, tinapon ko na lahat ng pinag-aralan ko kasi walang science explanation doon. Okay, fine. Kung ito ang makakapagpanatag sa'yo, gagawin natin. Pero kapag wala tayong napala dito, Alma, mangako ka sa akin. Kung kailangan nating maglakad paalis ng baryong ito, iiwan natin ang kotse. Iiwan natin ang gamit. Iiwan natin ang bahay. Basta makaalis lang tayo. Oo, pangako.
Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-iba ang amoy ng hangin. Mula sa amoy ng lupa at dahon, naging amoy ng usok. Pero hindi usok na nagsisiga sa bakuran. Amoy ng kamangyan at tuyong bulaklak. Sa gitna ng malalaking puno ng balete, nakita namin ang isang kubo. Maliit lang ito, gawa sa kawayan at nipa. Walang gate, pero may nakapalibot na mga bungo ng hayop sa bakuran. Aso, kambing, pusa. Nakasabit sila sa pader na parang dekorasyon. Nanlamig ako. Matatagpuan nga ba namin ang pag-asa sa lugar na yon? Parang bigla ako nagdalawang isip ng mga sandaling yon. Huwag kayong tumayo dyan sa pintuan. Pinapapasok nyo ang masamang hangin. Kayo po ba si Tata Goryo? Pasok! Isara nyo ang pinto. Hindi pwedeng makawala ang usok. Sumunod kami. Pumasok kami sa loob. Napakadilim, Miss Ami. Ang tanging liwanag lang ay nanggagaling sa baga ng uli sa gitna ng kubo. Puno ng usok ang paligid. Masakit sa ilong, pero nakakagaan ang pakiramdam. Parang tinatanggal ito ang bigat sa dibdib ko. Umupo kami sa banig sa harap niya. Kumarap sa amin si Tata Goryo. Matanda na siya. Siguro nasa 80 anyos na. Puti ang buhok, kulubot ang balat, at puti ang isa niyang mata. Bulag, pero yung isa, matalas tumingin. Magandang hapon po, Tata Goryo. Pasensya na po sa abala. Itinuro po kayo sa amin ng... Alam ko kung bakit kayo nandito. Hindi nyo na kailangang magsalita pa. Po? Ang anak ng inang nagiging halimaw. At ang anak na magiging pagkain. Paano niyo po nalaman? Ang amoy ng sumpa ni Elena ay umaabot hanggang dito sa bundok, iho. Matagal ko na kayong inaantay. Minsan nang lumapit sa akin noon si Elena. Ang akala namin na wala na ang sumpa. Sa unang beses naming sinubukan na gamutin siya. Pero nagkamali kami. Nagintay lamang pala ng tamang pagkakataon. Tata Goryo, ano po bang nangyayari sa kanya? Anong sumpa ba ang ginawa sa kanya? Tulungan niyo po kami. Gusto niyang saktan ng anak ko. Makinig kayo. Ang nanay mo ay nasa yugto pa ng pagbabago. Hindi pa siya ganap na aswang. Tao pa ang katawan niya. Pero ang kaluluwa niya, unti-unti kinakain ng dilim. So ano po, may pag-asa pa ba? Kung tao pa siya, pwede pa siyang gamutin, Tatang? Depende. Depende saan? Depende kung nakatikim na siya. Nakatikim na ba siya ng dugo ng tao? Kahit isang patak. Dinilaan niya ako kagabi, sa tiyan. Pero wala namang dugo. Laway lang po ang nakita ko sa tiyan ko. Mabuti. Kung laway lang pala, may pag-asa pa. Ang laway ay panandalang. Minarkahan ka niya upang di mo mailayo sa kanya ang alay. Minarkahan? Alay? Ano bang pinagsasabi niyo, Tatang? Huwag kang magalit sa akin, iho. Nagpapaliwanag lang ako. Maswerte kayo at hindi pa siya nakakagat. Dahil kapag ang ngipin niya ay bumaon sa laman ng kadugo niya at nalunok niya ang dugo, tapos na ang laban. Magiging permanente na ang anyo niya at hindi na siya babalik sa pagiging tao kailanman. Ano po bang dapat namin gawin? Kahit ano, Tata, gagawin namin. Tumayo si Tata Goryo at pumunta sa isang lumang kabinet. Kumuha siya ng isang bote. Maliit lang ito, kasing laki ng bote ng gamot sa ubo. Ang laman ay kulay itim na likido na may nakababad na ugat. Inabot niya ito sa akin. Ang bigat ng bote, Miss Ami. Ito ang pagontra. Pinaghalong langis ng nyog na nag-iisa sa silangan. Abo ng buntot pagi at bendita mula sa 7 simbahan. Ito ang magpapalaya sa demonyo sa loob niya at sana nga ay tumalab ito sa kanya.
Ipapainom lang ba namin sa kanya ito, Tatang? Hindi ito basta pinapainom. Kailangan itong ibigay bago lumubog ang araw sa oras ng agaw dilim. Yan ang oras na pinakamahina ang tao at pinakamalakas ang aswang. Ilang beses po. 3 gabi. Kailangan ninyong mapainom siya nito sa loob ng 3 sunod-sunod na gabi. Sa unang gabi, patutulugin nito ang gutom niya. Sa pangalawa, isusukan niya ang itim na enerhiya. At sa pangatlo, babalik ang katinuan niya. Salamat. Salamat po, Tata. Huwag ka munang magpasalamat dahil hindi ito madali. Bawat gabi na paiinumin niyo siya, mas lalakas ang pagbubumiglas niya. Lilinlangin ka niya. Magmamakaawa siya. Iiyak. Sasabihin niyang nasasaktan siya. Kakayanin ko po. Kilala ko ang nanay ko. Alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Ikaw lalaki, ikaw ang lakas dito. Kapag nag-alinlangan ang asawa mo, ikaw ang dapat magtuloy. Dahil kapag pumalya kayo ng kahit isang gabi o kapag natapo ng gamot, wala na akong maibibigay na pangalawang pagkakataon. Makakaasa po kayo. Ililigtas namin siya. Umalis kami sa kubo ni Tata Goryo, bit-bit ang boteng yon. Para sa akin, hindi lang yung gamot. Yun ang susi sa kalayaan namin. Yun ang susi para mabuo ulit ang pamilya ko. Habang naglalakad kami pabalik, magaan ang pakiramdam ko. Nawala ang takot, napalitan ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, konting tiis na lang, maibabalik ko na si nanay. Hindi ko alam na ang pag-asang yon ay walang kaliwanagan. Pagbalik namin sa bahay, 5:00 na ng hapon. Malapit na ang agaw dilim. Naabutan namin si Tita Mercy sa sala. Balisang-balisa. Hawak niya ang rosaryo. Nanginginig ang mga daliri. Saan ba kayo galing? Diyos ko, muntik na siyang makawala ulit. Kanina pa siya nagwawala sa loob. Tita Mercy, huminahon kayo. May dala kaming gamot galing kay Tata Goryo. Tata Goryo, binigyan niya kayo? Opo, Tita. Eto po. Sabi niya mapapagaling nito si nanay. Kailangan lang nating ipainom ito sa kanya sa mismong oras ng pag-aagaw ng dilim at liwanag. Yun, kanina pa siya ganyan. Sabi niya nasusunog daw siya. Sana hindi pa huli ang lahat, Tita. Tristan, ihanda mo ang kutsara. Tita, hawakan niyo ang ilaw. Papasok tayo. Alma, sigurado ka ba? Ako na lang ang magpapainom. Baka saktan ka niya. Hindi, Tristan. Ako ang kailangan niya. Ako ang anak niya. Mas susunod siya sa akin. At saka, kailangan niya maramdaman na nandito kami ng apo niya. Na lumalaban kami para sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa mata ni Tristan. Pero tumango siya. Alam niyang buo ang loob ko. Pumunta kami sa tapat ng kwarto. 3 padlock. Isa-isang binuksan ni Tristan. Nandun siya, nakaupo sa gitna ng kama. Ang mga kadena, banat na banat. Ang buhok niya nakatakip sa mukha. Ang damit, punit-punit. Ang kwarto, amoy na amoy ang lansa. Nung nakita niya ako, ngumiti siya. Alma, anak ko, nandito ka na pala. Gutom na si nanay. May dala ka bang pagkain? May dala ako, Nay. Gamot. Para gumaling ka na. Ayoko yan! Mabaho yan! Ilayo mo yan! Nay, inumin niyo na. Para sa inyo ito. Ikaw ang may kasalanan nito! Pinahihirapan niyo ako! Nay, please. Makinig ka sa akin. Mahal kita. Ayaw kita nakikitang ganyan. Sige na, inumin mo na po. Dahan-dahan akong lumapit, Miss Amy. Ang kamay ko nanginginig habang hawak ang kutsara na may itim na likido. Si Tristan at Tita Mercy nakaalalay sa likod, handang sumunggab ko sakali man laban siya. Nung nasa tapat na ako ng mukha niya, naamoy ko siya. Ang baho, amoy ng bulok na laman. Tinitigan niya ako. Yung mga mata niya, sandaling luminaw. Nawala ang itim. Nakita ko ang nanay ko.
Alma, anak! Tulungan mo ko! Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Gutom ako! Kaya nga, inumin mo na po ito, Nay. Para maging maayos ka na. Dugo ang kailangan ko! Hindi. Ito ang kailangan mo. Inumin mo to. Ayoko! Lasang yan! Papatayin niyo ako! Tita Mercy! Hawakan niyo ang paa. Bilisan mo na, Alma! Ah! Ang lakas niya! Nagkagulo sa kwarto. Nagwawala ang nanay. Para kami nakikipagbuno sa isang mabangis na hayop. Muntik nang matapon ng gamot. Alma, bilisan mo! Hindi ko siya kayang pigilan ng matagal! Nay, inumin mo to. Parang awa mo na. Para sa akin. Para sa apo mo. Oo, Nay. Gusto mo siyang makita, di ba? Gusto mo siyang mayakap. Kaya please, magpagaling ka na. Makinig ka sa anak mo, Elena! Sige na, Inay. Inom! Dahan-dahan niyang ibinukang bibig niya. Nakita kong pagkakataon. Agad kong pinainom ang gamot. Nalunok niya. Tumahimik ang paligid. Tinitigan namin siya. Ilang segundong lumipas. Walang nangyayari. Kinabahan ako. Pumalya ba? Pero bigla, bumagsak ang katawan niya sa kama. Diyos ko! Patay na ba siya? Buhay pa siya, tita. Tulog lang. Diyos ko, salamat! Sabi ko sa inyo, gagana. Sabi ko sa inyo, may pag-asa pa. Tiningnan ko ang nanay ko. Ang mukha niya na kanina ay punong-puno ng galit at gutom, ngayon ay payapa na. Para siyang anghel na natutulog. Niyakap ko si Tristan. Niyakap ko si Tita Mercy. Umiyak kaming tatlo. Nung gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, kumain kami ng may ngiti sa labi. Nagluto si Tita Mercy ng tinola. Ang sarap ng sabaw. Mainit. Nakakawala ng pagod. Si Tristan panay ang kwento tungkol sa magiging baby namin. Kung anong ipapangalan, kung saan mag-aaral. Para kami bumalik sa normal. Sa susunod na gabi, ulitin natin. Tapos sa pangatlo, sigurado ako, makakausap na natin siya ng matino. Baka makasama pa natin siya ng pag-uwi sa Maynila. Sana nga. Gusto ko makita niya ang nursery room na ipinagawa natin sa bahay. Salamat, Alma, Tristan. Kung hindi dahil sa tapang niyo, baka subuko na rin ako. Kahit naman ano pong mangyari, nanay ko pa rin siya, tita. Oo nga po. At saka pamilya po tayo rito. Kailangan ng pamilya palaging sandigan ng isa't isa. Natulog kami ng gabing yun na mahimbing. Walang kandado sa pinto ng kwarto namin ni Tristan. Walang baseball bat sa tabi ng kama. Kampante kami. Ang sarap ng tulog ko, Miss Ami. Nanaginip ako na karga-karga ko raw ang baby ko at katabi ko si nanay. Kinakantahan niya kami. Pero sabi nga nila, ang pinakamatamis na panaginip ay madalas sinusundan ng pinakamasakit na katotohanan. Dahil habang mahimbing kaming natutulog, sa kabilang kwarto, ang gamot na ipinainom namin na hindi pala magiging gamot para sa kanya. Kabaligtaran ng inaasahan, ang itim na enerhiya sa loob ni nanay ay natutulog lang para mag-ipon ng puwersa. At kapag nagising siya ulit, hindi na siya makikinig sa pakiusap. Hindi na siya makikinig sa anak. Ang tanging papakinggan na lang niya ay ang kumakalam niyang sikmura. Miss Ami, ang sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pero sa kaso ko, ang katotohanan ang gumapo sa akin sa habang buhay na pagsisisi. Matapos ang payapang gabi, akala namin tuloy-tuloy ng paggaling ni nanay. Gumising ako na may ngiti sa labi. Ang sarap ng sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Sa kusina, naamoy ko ang sinangag at pritong itlog na niluluto ni Tita Mercy. Si Tristan nasa banyo kumakanta habang naliligo. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ko ulit kung paano magkaroon ng normal na buhay. Walang takot, walang pangamba. Pero ang normal na buhay pala sa bahay na yon ay isang panaginip lang. Isang napakaikling panaginip na wawakasan
ng isang bangungot. Habang nagtitimpla ako ng kape, bigla kami nakarinig ng tunog mula sa kwarto ni nanay. Narinig mo ba yun? Baka gising na siya, Tita Mercy. Baka okay na siya. Baka bumalik na ang alaala niya. Gusto kong maniwala, Miss Amy. Gusto kong lokohin ang sarili ko. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko, lumapit ako sa pinto. Kumatok ako ng dahan-dahan. Nay, gising ka na po ba? Ipagdadala kita ng almusal? Diyos ko! Ano na namang nangyayari sa kanya? Anong nangyari? Bakit siya nagwawala? Hindi ko alam. Sabi ni Tata Goryo, gagaling siya. Sumilip ako sa butas ng susian, Miss Amy. At sana hindi ko nalang ginawa. Nakita ko ang nanay ko, pero hindi na siyang nanay na pinatulog namin kagabi. Yung balat niya, mas nangitim. Yung mga ugat sa leeg at braso niya, umuumbok na parang mga uod na gumagalaw sa ilalim ng balat. At ang mga mata niya, Miss Amy, ang mga mata niya ay purong pula. Walang puti, walang itim, kulay dugo. Habang nakasilip ako, bigla siyang tumingin sa butas ng susian. Nagkatitigan kami at ngumiti siya. Isang ngiti na abot hanggang tenga, puno ng laway at matutulis ng ngipin. Masarap ang pampakana. Nasaan ang pagkain? Ano ba? Pagkainin mong nanay. Nasaan ang apo ko? Tristan, ang gamot! Hindi gumana ang gamot! Lalo siyang lumakas! Tara na, kailangan nating bumalik kay Tata Goryo. Niloko yata tayo ng matandang yun. Hindi ko na kaya! Aalis na ako! Ayoko na dito! Papatayin niyo tayo! Tita, sumama ka sa amin! Hindi ka pwedeng maiwan dito! Lalabas ako! Pupunta ako sa kapitan! Kayo! Humingi kayo ng tulong sa albularyo! Bilisan niyo bago masira ang pinto! Wala na kami inaksayang oras. Tumakbo kami ni Tristan palabas. Iniwan na namin ang agahan na hindi man lang natikman. Iniwan namin ang pag-asa na magiging maayos ang lahat. Ang tanging bitbit namin ay ang takot na baka sa pagbalik namin, wala na kaming nanay na madatnan sa bahay. Walang niyang albularyo na yan. Anong klaseng laso na ang binigay niya? Nakita mo ba yung nanay mo, Alma? Para siyang nag-transform. Para siyang halimaw sa pelikula. Hindi ko alam, Tristan. Baka nagkamali lang tayo ng pagpapainom. Baka kulang. Baka hindi umabot sa tiyan niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa natin ang lahat. Sinunod natin ang instruction. Yung matanda ang may kasalanan nito. Baka kung anong binigay niya sa nanay mo. Tristan, natatakot ako. Paano kung makawala siya? Si Tita Mercy, iniwan natin siya. Kaya nga bilisan natin. Para malaman natin kung paano papatayin yung demonyo na yon. Dahil kung akong tatanungin, Alma, wala na tayong nanay na ililigtas. Trap na lang yun. Katawan na lang yun na ginagamit ang demonyo. Masakit marinig, Miss Amy. Masakit. Masakit marinig mula sa asawa ko na patay ng nanay ko. Pero habang inaalala ko mga mata niyang kulay dugo, ang ngipin niyang matutulis, alam kong tama si Tristan. Pero umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin ako na baka may huling paraan pa. Baka may huling himala. Narating namin ang kubo ni Tata Goryo. Walang katok-katok. Sinipa ni Tristan ang pinto. Niloko mo kami! Anong pinainom mo sa kanya? Lalo siyang lumakas. Muntik na niyang masira ang pader ng bahay. Bumitaw ka, iho. Hindi ako ang kaaway mo dito. Anong hindi? Sabi mo gagaling siya. Sabi mo mawawala ang demonyo. Pero anong nangyari? Ginawa mo siyang halimaw. Tristan, tama na! Bitawan mo siya!
Tata, magpaliwanag kayo. Parang awa niyo na. Bakit nagkaganon ang nanay ko? Maupo kayo. Huminahon kayo dahil hindi galit ang lulutas sa problema ninyo. Paano kami kakalma? Nasa panganib ang asawa ko. Ang gamot na ibinigay ko ay hindi ordinaryong gamot. Isa itong bato-balane ng katotohanan. Anong ibig niyo sabihin? Idinisenyo ang gamot na yon para sa mga inosente. Para sa mga biktima na napilitan lang maging aswang dahil sa kagat o hawa. Kapag inosente ang puso ng pasyente, nilalabanan ng katawan niya ang sumpa sa tulong ng gamot. Isinusukan niya ito at magiging malaya sa sumpa. So, bakit? Bakit hindi niya sinuka? Bakit lalo siyang lumakas? Dahil hindi nilabanan ng nanay mo ang demonyo. Bagkos, iha, niyakap na ito. Hiyang siya, ang itim na enerhiya ng gamot ay naging pagkain para sa kanya. Dahil ang puso ng nanay mo ay matagal nang maitim. Matagal na siyang nagpalamon sa kasamaan. Ano? Ano bang ibig niyo sabihin, Tata? May kasalanan ng nanay ko? Pero, nagsakripisyo pa rin siya noong nasa ibang bansa para... Nagsakripisyo o nagpakasasa? Alba, buksan mo ang isip mo. Kilala mo ba talaga ang nanay mo noong nasa ibang bansa pa siya? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya kapag walang nakatingin na pamilya? Wala akong alam. Bata pa ako noon. Ang alam ko lang, nagpapadala siya ng pera kay tatay tapos... Pera na galing sa kasakaman. Pwes makinig ka. Dahil ikikwento ko sa iyo ang nakikita ng mga espiritu. Ang tunay na dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Nagsimulang magkwento si Tata Goryo. Dilala niya kami sa nakaraan, 10 taon na nakalipas, sa isang mansyon sa Saudi Arabia. Doon, reyna ang nanay ko. Madam Elena kung tawagin. Maraming alahas, maraming utusan. At isa sa mga utusan niya ay si Ising, isang dalagang Pilipina, 20 anyos, galing sa mahirap na pamilya. Mabait si Ising, masipag, pero sa mata ng nanay mo, hindi siya tao, isa lang siyang basahan. Tanga! Ang tanga-tanga mo talaga! Sinabi ko sa'yong ayoko ng malamig na tubig! Ilang beses ko bang ipaliliwanag sa'yo, ha? Madam, sorry po. Papalitan ko na lang po. Huwag niyo po ako saktan. Palitan! Saan ka kukuha ng pambayad sa basong yan? Sa sweldo mo? Kulang pa nga yan sa pampakain mo sa sarili mo! Gutom, yan ang paboritong sandata ng nanay mo. Kapag mainit ang ulo niya, hindi niya pinapakain si Ising. Kinukulong niya ito sa bodega. Walang ilaw, walang ventilador. Isang matinding dahilan ay inakala ng iyong ina na kabit ito ng napangasawa niyang banyaga doon sa abroad. Madam, parang awa niyo na po. Kahit tubig lang. Uhaw na po ako. Barigas ka dyan! Matuto kang magtipid! Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka ng maayos! Ilang buwan itong tiniis ni Ising hanggang sa bumigay ang katawan niya. Nagkasakit siya. Mataas ang lagdat. Nanginginig. Hindi makatayo. Madam, dalhin niyo na po ako sa ospital. Hindi ko na po kaya. Ospital! Ang mahal ng ospital dito. Wala akong panahong asikasuhin ka. Magpahinga ka lang dyan, gagaling ka din. Arti lang yan. At huwag kang makapag-ina-inarte sa asawa ko. Kundi lalo kang malilintikan sa akin, makikita mo. Iniwan niya si Ising sa bodega. Pinabayaan. At sa dilim ng bodegang iyon, habang unti-unting nauubos ang hininga ni Ising, namatay ang takot sa puso niya. Napalitan ito ng puot.
galing sising sangka ng mga mangkukulam. Alam niyang katapusan na niya, kaya imbes na magdasal, tumawag siya sa dilim. Dugo. Sa dugo. Laman sa laman. Dahil ipinagkain mo sa akin ng pagkain, kakaibang gutom ang iyong mararanasan. Dahil trinato mo akong hayop, mas masahol pa sa hayop ang iyong mararamdaman. Hahanapin mo sarili mong kadugo at uubusin mo sila hanggang sa ikaw na lang ang matira, mag-isa sa dilim tulad ko! Namatay si Ising ng gabing iyon. Inilibing siya ng nanay mo nang walang seremonya. Pero ang sumpa, kumapit. Umuwi si Elena dito sa Pilipinas, hindi para magbakasyon. Umuwi siya dahil nararamdaman niya na ang gutom. Ang gutom na ipinaranas niya kay Ising. At ngayon, hinahanap niya ang kadugo na binanggit sa sumpa. Ikaw yon, Alma. Ikaw at ang anak mo. Wala siyang puso. Paano niya nagawa yun? Paano niya nagawang pumatay ng tao dahil lang sa baso? Sa tubig? Sa selos? Dahil sakim siya. Masama siya, Alma. Tanggapin mo na. Hindi siya ngayon lang naging halimaw. Ganyan na siya noon pa. Ngayon lang lumabas ang tunay niyang anyo. Nagkamali ako. Nagkamali akong pinilit pa kita na makipag-ayos sa kanya. Tata, sabihin niyo po, mababawi pa ba to? Kung hihingi ako ng tawad para sa kanya? Kung mag-aalay kami? Ang sumpang binayaran ng buhay permanente. Nakaukit na yan sa buto niya. Wala nang Elena. Batay na ang nanay mo, Iha. Ang nasa katawan niya na ay ang galit ni Ising at ang kasamaan ni Elena na nagsanib. So anong solusyon? Papatayin namin siya? Ito ay binindisyonan ng 7 taon. Ito lang ang tatalab sa balat niya. Tata, Pumili ka, Alma. Ang nanay mong aswang o ang anak mong walang kamuwang-muwang. Dahil sinisiguro ko sa'yo, hindi siya titigil. Kahit sa dulo ng mundo, hahanapin niya ang dugo ng apo niya. Para akong pinatay, Miss Amy. Ang sakit-sakit. Hindi lang ako nawala ng ina. Nalaman ko pa ng inang yon ay demonyo na. Bago pa man siya tubuan ng pangil. Paano ko ipagtatanggol ang taong nagpabaya sa akin at naging dahilan ng kamatayan ng iba? Paano mo mamahalin ang taong puno ng kasamaan? Tinitigan ko ang tiyan ko. Naramdaman ko ang sipa ng baby. Buhay, inosente. Tumingin ako kay Tristan. Nakita ko sa mata niya ang desisyon. Aalis na kami. Salamat, Tata. Tristan, Tama na, Alma. Wala na tayong nanay na babalikan. Halimaw na ang nandun. At kung hindi ko siya uunahan, tayo ang uubusin niya. Tapusin na natin to. sige. Sige, Tristan. Halika na. Sa sandaling yon, namatay na rin ang pagiging anak sa loob ko. Wala nang Alma na anak ni Elena. Ang natira na lang ay si Alma na ina ng batang nasa sinapupunan ko. Pumayag ako. Tumango ako kay Tristan. Determinado, hawak ang punyal, nagmadali kami bumalik sa bahay. Ngunit pagdating namin sa gate, nakita namin si Tita Mercy, nakadapa sa damuhan. Walang buhay, wasak na ang pinto ng bahay. Nagsisimula na siyang maghasik ng lagim. Miss Amy, may mga sandali sa buhay natin na gusto na lang natin tumigil ang oras. Yung tipong alam mong sa susunod na paghinga mo, sa susunod na hakbang mo, magbabagong lahat at hindi na ito babalik sa dati kailanman. Ganon ang naramdaman ko nung nakatayo kami ni Tristan sa tapat ng gate ng bahay namin. Madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na paminsan-minsan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang hangin, amoy lupa at amoy kalawang, amoy ng tuyong dugo. Alma, makinig ka sa akin.
Pagpasok natin sa loob, huwag kang bibitaw sa kamay ko. Kung sakaling sugurin niya tayo, tatapusin ko agad. Protektahan mo ang sarili mo. Protektahan mo ang baby natin. Tristan, hindi ko kaya. Nanay ko yun. Paano kung kilala pa niya tayo? Tingnan mo si Tita Mercy. Kilala siya ng nanay mo, di ba? Kapatid niya yun. Pero anong ginawa niya? Pag ka nang umasa, ang papasukin natin sa loob ay hindi ang nanay mo. Isa yung halimaw na gutom. Tandaan mo yan. Okay, pero nagdadasal pa rin ako ni Himala na sana panaginip lang ang lahat ng to. Pero alam ko ang realidad ay kabaliktaran, Tristan. Kaya mag-iingat ka. Oo, mahal ko. Magiging maayos din ang lahat. Matatapos din ang nakakatakot na katahimikang ito. Humakbang kami palapit sa hallway. Bawat tapak namin sa sahig na kahoy parang kulog sa pagdinig ko. At nakarinig ng ingay na parang hindi na normal sa bahay na to. Hindi ungol, hindi sigaw ng aswang, kundi iyak. Mataimtim na iyak. Isang mahina, paos at hagulhol na iyak na nanggagaling sa kwarto ni nanay. Nasa kwarto siya. Sigurado ako, Alma. Dito ka lang sa likod ko. Tristan, naririnig mo ba yun? Nililin lang ka lang niya. Nagpapakitang tao lang siya pero halimaw talaga siya. Hindi. Kilala ko ang iyak na yan. Ganyan siya umiyak nung umalis siya papuntang Saudi. Ganyan siya umiyak nung nag-aaway sila ni tatay. Si nanay yun. Alma, wag! Hindi ko pinakinggan si Tristan, Miss Amy. May humilas sa mga paa ko. Anak ako eh. Kahit anong takot ko, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Lumapit ako sa pinto ng kwarto. Sira na ang lock. Nakaawang ito ng bahagya. May liwanag ng kandila mula sa loob. Sumilip ako. At ang nakita ko ay dumurog pa sa wasak ko ng puso. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Patawarin mo ako. O Diyos ko, patawarin mo ako. Ayoko na. Ayoko nang pumatay. Ayun siya. Nakasiksik sa sulok. Tristan, tingnan mo siya. Hindi siya mukhang alimaw. Mukha lang siyang pagod na pagod. Yakap-yakap niya ang tuhod niya parang batang takot na takot. Huwag kang magpapaloko sa itsura niya, Alma. Tingnan mong damit niya. Punit-punit at puro putik. Tingnan mo ng maigi. Yung mga kamay niya. Dugo. Ang daming dugo. Oo, at sigurado ako, hindi sa kanya yan. Dugo yan ni Tita Mercy. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagdadasal siya. Bukod kang pinagpala. Hawak niya pa rin yung lumang rosaryo niya kahit putol-putol na. Tristan, tao pang nanay ko. Lumayas ka! Lumayas ka sa dibdib ko! Lubayan mo ko! Diyos ko, sinasaktan niya ang sarili niya. Inuumpog niya ang ulo niya. Nay, tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa katawan ko! Lubayan mo ko! Anak ko yun! Hindi ko sasaktan ang anak ko! Layas! Nagdadasal siya. Nilalabanan niya ba ang nasa loob niya? Nay! Alma! Huwag! Huwag kang lalapit! Lumayo kayo! Nay, ako to! Si Alma! Nandito na kami! Umalis kayo! Hindi niyo ba naiintindihan? Mapanganib ako! Pinatay ko si Mercy! Pinatay ko ang kapatid ko! Oh, Diyos ko! Ang daming dugo! Ang sarap ng amoy ng dugo niya! Gustong gusto ko pa! Pero ayoko na! Ang sakit pakinggan, Miss Amy. Inaamin niya ginawa niya, pero ramdam mo ang pandidiri niya sa sarili niya. Para bang may ibang tao na kumilos gamit ang katawan niya at kayo lang siya nagising para makita ang resulta. Nay! Alam niyo bang ginagawa ninyo? Tristan, sandali! Tingnan mo mga mata niya! Huwag kang titingin! Patibong lang yan! Hindi! Tingnan mo ng maigi! Nawawala na yung pagkapula ng mata niya!
puno na ng luha. Umiiyak siya, Tristan. Bumabalik siya sa dati. Tristan! Ilayo mo siya! Ilayo mo ang asawa mo! Naamoy ko ang apo ko! Ang bango! Nakakatakam! Tama na! Dahil lumaban ka, please! Nandito kami! Tutulungan ka namin! Baka may paraan pa! Baka pwede pa tayong bumalik kay Tata Goryo! Na anak! Sinabi ng matanda, di ba? Walang gamot sa bulok na kaluluwa! Hindi bulok ang kaluluwa mo, Nay! Nagkakamali siya! Tama siya, Alma! Totoo ang kwento niya kay Ising. Naging malupit ako. Naging demonyo ako bago pa man ako tubuhan ng pangil. Nung bata ka pa, iniwan kita sa tatay mo, hindi dahil kailangan ko magtrabaho. Iniwan kita kasi pagod na ako sa buhay mahirap. Gusto kong maging masagana, kaya pinilit kong makapangakit ang ibang lahi para asawahin ako. Nabuhay ako sa luho. Tahimik lang ako, Miss Amy. Umiiyak. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong totoo mula sa kanya. Walang excuses, walang palusot, just pure, painful honesty. Pero ngayon na nararamdaman ko ang gutom na to, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalagang pamilya. Kung gaano kita kamahal. Alma, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay sa lahat ng pagkukulang ko. Pinapatawad na kita, Nay. Basta bumalik ka lang sa amin. Magiging maayos din ang lahat. Hindi na ako makababalik pa. Kinakain niya na ako. Yung demonyo. Nararamdaman ko siya sa utak ko. Inuudyokan niya ako. Sinasabi niyang lapain ko daw kayo. Malapit na. Malapit niya niyang makontrol. Malapit niya na ako makontrol ng tuluyan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Saglit na naging blanco expression niya. Tapos bumalik sa takot. Pinagpapawisan siya ng malapot. Parang may sakit na inaapoy ng lagnat. Tumingin siya sa kamay ni Tristan. Sa itim na punyal. Tristan! Po? Alam ko kung para saan yan. Ibinigay ng albularyo para patayin ako, di ba? Opo. Sabi niya, eto lang ang paraan. Gawin mo na. Parang awa mo na. Tapusin mo na tong paghihirap ko. Ano? Hindi! Nay, anong sinasabi mo? Patayin niyo na ako, Alma. Parang awa niyo na. Bago pa dumilim ng tuluyan. Bago ko pa makalimutan na anak kita. Bago ko pa mahawakan ang apo ko at gawing hapunan. Hindi! Hindi ko kaya! Tristan, bitiwan mo yan! Huwag mong sasaktan ang nanay ko! Alma! Tama siya! Eto lang ang paraan para maligtas tayo! Hindi! May iba pang paraan! Itali natin siya! Ikulong natin siya sa basement! Pero huwag mo siyang patayin! Nanay ko yan, Tristan! Alma, makinig ka! Mahal na mahal kita, anak! Kahit kailan, hindi ko pinaramdam sa'yo, pero mahal kita. At ito ang huling regalo na may bibigay ko sa'yo. Ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan ng anak mo. Doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ina, Miss Amy. Ang pagmamahal na handang magsakripisyo. Ang pagmamahal na mas matimbang pa sa sarili niyang buhay. Sa sandaling yon, nawala ang galit ko sa kanya. Nawala ang alaala ng pang-iiwan niya. Ang nakikita ko na lang ay ang nanay ko na gustong iligtas ang apo niya mula sa sarili niya.
Sige na, Tristan. Habang ako pa to, habang nakikilala pa kita, tapusin mo ng paghihirap ko. Parang awa mo na. Shit! Shit! Bakit namatay ang kuryente? Tristan! Asan ka? Sa dilim, Miss Amy, narinig namin ang tunog na bumago sa lahat. Ang iyak ni nanay, unti-unting tumigil. Napalitan nito ng mabigat na paghinga. Sandali lang! Bubuksan ko yung flashlight! Nay! Ang bagal nyo. Ang bagal-bagal nyo. Alma! Eto na! Gumana na! Pagbukas ng flashlight, tinutok ni Tristan sa sulok. Wala na ang nanay na nagmamakaawa kanina. Wala nang luhang pumapatak sa mata niya. Nakatayo siya ng tuwid. Nakayuko ang ulo. Pero nakatingin sa amin mula sa ilalim ng kilay niya. Ang mga mata niya nagliliwanag na pula. Parang baga ng sigarilyo sa dilim. At ang bibig niya nakanganga ng malaki. Tumutulo ang laway na parang asong ulol. Gutom na ako. Kumakalamang sigmura ako. Dinig na dinig ko ang puso ng apo ko. Dug, 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 dug. Ang sarap pakinggan. Diyos ko! Tristan! Akin na yun! Akin ang apo ko! Masarap ang malambot niyang puso! Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Papatayin? Hindi mo kaya! Bigla siyang sumugod. Ang bilis niya. Para siyang gagamba na tumalon mula sa pader. Takbo, Alma! Tristan! Lumabas ka ng bahay! Huwag kang hihinto! Huwag mo akong aalalahanin! Tumakbo ako, Miss Amy. Tumakbo ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Dumaan ako sa sala na puno ng basag na salamin. Hindi ko inindang sugat sa paa ko. Rinig ko sa likod ko ang pagwawala ni nanay. Rinig ko ang sigaw ni Tristan. Bitaw! Saan ka pupunta? Akin siya! Tristan! Alisa! Iligtas mo ang anak natin! Yung tingin na yun ni Tristan, yun ang tingin ng pamamaalam. Nakaharang siya sa hallway. Hawak ang punyal. Habang ang nanay ko, na ngayon isa na ganap na halimaw, ay dahan-dahang gumagapang sa pader palapit sa kanya. Gusto kong bumalik. Gusto kong tulungan ang asawa ko. Pero naalala kong huling sinabi ng tunay na nanay ko kanina. Mahal kita. Ito lang ang paraan para maprotektahan kita. At naalala kong sinabi ni Tristan, iligtas mo ang anak natin. Kailangan kong mabuhay. Ang lamig! Ang dilim-dilim! Doon, sa likod ng lumang balon, doon ako magtatago. Diyos ko! Kapit ka lang, baby! Lord, tulungan niyo kami. Tristan, please be safe. Huwag mo pong pabayaan si Tristan, Diyos ko. Ilang minuto ako naghintay. Ang bawat segundo, parang oras ang itinatagal. Rinig ko ang kalabog sa loob ng bahay. Rinig ko ang pagkabasag ng salamin. Tapos, biglang tumahimik. Wala nang sigaw. Wala nang kalabog. Tanging patak lang ng ulan ang naririnig ko. Kinabahan ako. Sinong nanalo? Sinong natira? Sumilip ako mula sa likod ng balon. Nakita ko ang pinto ng bahay. May lumabas, isang figura ng lalaki. Inihingal, hawak ang tagiliran. Si Tristan, buhay siya. Tristan, sa likod mo! Huli na ang lahat, Miss Amy. Mula sa kisame ng veranda, bumagsak ang nanay ko diretso sa likod ni Tristan. Para siyang malaking gagamba na dumapos sa biktima niya. Ang bigat ng pagbagsak nila ay nagpalipad ng putik sa mukha ko. Aray! Ah!
Nakita kong asawa ko nakahiga sa putikan, dinadaganan ng sarili kong ina. Ang nanay ko, nakanganga, pilit na inaabot ang leeg ni Tristan para kagatin. Ang mga kuko niya, bumaon sa balikat ni Tristan. Wala na, Miss Amy. Wala na yung nanay na nagdadasal kanina. Wala na yung nanay na humihingi ng tawad. Ang nasa harap namin ay isa ng ganap na halimaw. Alma! Huwag kang lalapit! Ah! Ginamit ni Tristan ang huling lakas niya para sipain si nanay palayo. Tumilapon si nanay sa dilim ng matataas na talahib sa gilid ng bakuran. Nasaan? Nasaan yung punyal? Tristan! Sugatan ka! Yung balikat mo! Kailangan natin siyang tapusin, Alma! Hindi tayo makakaalis dito ng buhay habang gumagala siya. Hanapin natin ang punyal. Andiyan lang yun. Tumilapan lang kung saan. Bilisan natin! Tristan, umalis na lang tayo! Hayaan na natin siya! Susundan niya tayo! Kahit sa Maynila, kahit sa ospital. Aamuyin niya ang baby natin. Gusto mo bang mangyari yun? Umiling ako. Alam kong tama siya. Pero ang sakit-sakit na kailangan naming hanapin ang nanay ko para patayin. Pinulot ni Tristan ang itim na punyal sa putikan. Hinawakan niyang kamay ko. Ito! Ito! Nakita ko na! Sa likod lang kita. Huwag kang hihiwalay! Pumasok kami sa talaiban. Ang taas ng damo lampas tao. Ang dilim. Tanging kidlat lang ang nagbibigay ng liwanag. Bawat takbang, parang may nakaabang. Bawat ihip ng hangin, parang may bumubulong na demonyo. Nay, kung naririnig mo ako, tigilan mo na to, please. Maawa ka sa amin ng apo mo. Alma, huwag kang maingay. Doon! May nakita kaming gumalaw sa kanan. Dahan-dahan kaming lumapit. Paghawi ni Tristan ng damo. Isang pusa lang pala. Tumakbo palayo. Napabuntong hininga ako. Pero paglingon ko sa kaliwa, nandun siya. Nakatayo. Nakayuko. Basang-basa ng ulan. Ang buhok nakatakip sa mukha. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, Miss Amy. Tiningnan niya ako. Tinitigan niya ako sa mata. Umaasa ako na makikilala niya ako. Nasasabihin niyang, Alma, anak, tumakbo ka na. Pero ang sinabi niya ay dumurog sa huling pag-asa ko. Nay! Ang bango! Ang sarap! Hindi mo na ako kilala. Anak mo ako, Nay! Anak! Hindi anak ang kailangan ko! Pagkain! Alma! Ilag! Sumugod siya. Hindi kay Tristan, kundi diretso sa akin. Sa tiyan ko. Tinulak ako ni Tristan. Tumilapon ako sa putikan. Sinalubong ni Tristan ang nanay ko. Katahimikan. Tumigil ang mundo. Tumigil ang ulan sa pandinig ko. Nakita ko silang dalawa. Nakatayo sa gitna ng dilim. Magkayakap. Si Tristan nakayakap kay nanay. Si nanay nakasandal sa balikat ni Tristan. At sa pagitan nila, ang itim na punyal. Baon na baon sa dibdib ng nanay ko. Patawad, Nay! Patawad! Dahan-dahang bumagsak si nanay sa lupa. Sinalo siya ni Tristan. Lumapit ako. Gumapang ako sa putikan palapit sa kanila. Hinawakan ko mukha niya. Ang mga mata niya, wala nang pula. Kulay tsokolate na ulit. Pero wala na ring buhay. Nakadilat, nakatingin sa langit na tila umiiyak. Wala na. Tapos na.
Pinatay ko siya, Alma. Pinatay ko ang nanay mo. Hindi, Tristan. Pinalaya mo siya. Pinalaya mo siya. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis at barangay. Nakita nila si Tita Mercy sa gate. Nakita nila si nanay sa likod bahay. Ang report? Nasiraan ng bait at nagpatayan ng magkapatid. Hindi na namin nagawang ikwento sa kanila kung ano ang totoo. Sino ba naman ang maniniwala? Habang isinasakay ang mga bangkay sa sasakyan, nakaupo lang kami ni Tristan sa hagdan ng bahay. Tulala, sugatan. Tara na, aalis na tayo dito. Tristan, sunugin natin ang mga gamit. Lahat ng naiwan sa loob, ayoko may matira. Gagawin natin yan. Pero sa ngayon, kailangan na nating umuwi. Kailangan na nating magpahinga. Sumakay kami sa sasakyan ng mga pulis. Habang papalayo kami, hindi ko na nilingon ang bahay. Ang bahay na akala ko'y magiging tahanan ay naging impyerno para sa pamilya ko. Hawak ko ang tiyan ko. Naramdaman ko ang sipa ng baby. Buhay. Ligtas. Ilang buwan pa nakalipas, Miss Amy. Nanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki. Pinangalan ko siya sa anghel na tagapagbalita. Bumalik kami sa normal na buhay. Si Tristan, nagtatrabaho. Ako nag-aalaga sa anak ko. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari sa probinsya. Parang bangungot na bawal alalahanin. Pero may mga gabi na hindi ako makatulog. Kapag nagpapadede ako sa madaling araw, tinititigan ko siya. Ang amo ng mukha niya. Ang bago-bango niya. Ang liit-liit mo, munting anghel. Ikaw ang pinakamalaking biyaya sa amin. Pangako, anak, iingatan kita. Hindi mo mararanasan ang hirap na pinagdaanan namin ni nanay. Aalagaan kitang mabuti. Pupunuin kita ng pagmamahal. Gising pa palang mag-ina ko. Kumusta ang trabaho? Ayos lang. Kakayanan para sa inyo. Narinig kong sinabi mo, Alma. At nangangako rin ako. Puprotektahan ko kayong dalawa. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Natatakot pa rin ako minsan, Tristan. Baka maulit ang mga nangyari. Hindi na, Alma. Dahil magsisimula tayo ng tama. Magiging mabuting tao tayo. Sa isip at sa gawa. Sisiguraduhin nating wala ng puwang ang kasamaan sa pamilyang ito. Tama si Tristan, Miss Amy. Ang tanging panlaban sa dilim ay ang liwanag ng ating mga gawa. Natutunan ko ng tunay na katarungan at kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Kailangan natin maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Meron mang nakakakita o wala. Dahil sa huli, ang kabutihan ang tanging bagay na hindi kayang tibagin ng anumang sumpa. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Miss Amy. Maraming salamat sa pakikinig. Grabe, pinagpawisan ako dun ah. Akala ko talaga kanina magiging hapunan na si baby ng sarili niyang lola. Buti lala at naging matatag ang loob ni na Tristan at Alma, kaya eto sila. Buong pamilya pa rin sa huli. Oh, bago tayo magkalimutan alam niyo na gagawin. Kung nagustuhan niyo ang kwento, paki-like at share na rin sa mga kakilala niyo. Silipin niyo na rin ang iba pa nating uploads para tuloy-tuloy ang takutan. Salamat po agad sa suporta. Pero seryoso, ibang klaseng kwentong to ni Alma, no? Nakakapanidig balahibo. Kasi yung iisipin mo na ang panganib ay nasa loob mismo ng sarili mong tahanan. Yung taong dapat nag-aaruga sa'yo, siya pa palang dapat mong katakutan. Kayo ba, may mga pamana ba sa pamilya nyo na medyo kakaiba? O baka naman may tito o tita kayo na parang laging galit sa mundo at matalim tumingin? Nako, obserbahan nyo maigi, baka mamaya nag-iibang anyo yan kapag bilog ang buwan. Biro lang po.
Ang totoo niyan, mahal namin mga tagapakinig, sang-ayon ako sa sinabi ni Tristan sa huli. Naniniwala ako na ang kasamaan, hindi yan namamana kung pipiliin natin maging mabuti. Sabi nga nila, ang dilim ay walang laban sa liwanag ng pusilak na puso. Kahit anong sumpa o malas pa yan, kung marangal kang tao at wala ka inaapakang kapwa, hindi ka tatablan. Sana magsilbing aral sa atin ang karanasan ni Alma na ang pagiging mabuting tao ang pinakamabisang pananggalang sa anumang uri ng kasamaan. Yun ang gusto kong iwanang mensahe sa inyo para sa episode natin ngayon. Sana'y abangan nyo pa mga susunod nating kwento dito sa ating channel. Muli, ito ang inyong lingkod, si Miss Ami. Hanggang sa susunod po,